Isang kontrobersyal na revelasyon ang gumulat sa publiko matapos isiwalat ni dating Gobernador Danilo Suarez ang umano'y lihim na relasyon ni House Speaker Martin Tambaloslos at isang kilalang personalidad na si Nograles. Sa isang parehong direksyang ibinunyag ni Suarez ang umano'y tagal na lihim na nag-uugnay sa dalawa na ngayon ay nagdudulot ng ingay sa loob ng Kamara at sa mga taga-suporta ng administrasyon. Ayon kay Suarez, hindi na raw maitatago ang relasyon dahil sa mga ebidensyang hawak niya, kabilang ang mga mensahe, larawan at mga patunay ng madalas na pag-uusap at pagkikita ng dalawa sa labas ng opisyal na tungkulin. Dagdag pa niya, ang publiko ay may karapatang malaman ang ugnayang maaring makaapekto sa mga desisyong pampolitika at integridad ng mga opisyal sa gobyerno. Hanggang ngayon, nananatiling tikomang bibig ang kampo ni Romualdez at ni Noglares kaugnay sa isyong ito. Samantala, umaapaw ang reaksyon ng netizens at ilang mambabatas na nananawagang magpaliwanag ang mga sangkot. Patuloy namin tututukan ang pag-usbong ng isyong ito at ihahatid ang mga makabuluhang impormasyon dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutupan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Waste of time daw po, sabi ni J.J. Suarez, ang yung ginawang hearing na yan sa Davao. At papasadahan po natin na mabilisan itong banat nitong si Sir Jason sa kaugnay dito sa mga nangyayari dyan sa Davao. Tapos ang makikita ng ating mga kababayan, ang ating Pangulo po ngayon dumalo sa kasalan kasama ang kanyang asawa. Mahilig po talaga sa kasalan niya si Marcos Jr., no? Ah, Dapat kasi hindi ka na tumakbo ng presidente. Kung gusto mong makipagsosyalan sa mga kasama niyong mga elitista, mga oligarko, dapat huwag ka nang tumakbo ng pagka-presidente. Inuna mo pa yan, Marcos Jr., sa mga nabaha sa Davao, na landslide sa Davao. Ayaan naman, ito ang banat nitong si Sir Jason sa dito, mga kababayan. Ang banat po nitong si Sir Jason sa Tagum City, Davao del Norte today is reachable by air. Ayan. Ito Pangulo natin, di talaga natin malaman kung ano mga pinaggagawa na to. BBM, pwede bang mahiram ng chopper para sa aming relief operation? Noong pong panahon ni President Rodrigo Duterte, pagka merong nangyaring ganyang klaseng sakuna, kagyat nandyan kaagad ang Pangulo. Talagang laging merong press briefing, ina-update yung ating mga kababayan sa estado ng mga lugar na nasasalanta ng kalamidad. Pero dito po mga kababayan, makikita natin ang ating Pangulo nakikipagkasalan. Kaya pagka binabara itong administrasyon ni Marcos Jr., dapat wag na kayong magtaka, lalo na dito kay Lisa Araneta Marcos. Isa bagay, ang sabi po nitong si ah, ah, Binibining Maharlika, itong si Lisa Marcos, at siguro ito na rin si Marcos Jr., walang empathy. Kaya kahit nakikita na nahihirapan yung ating mga kababayan, eh, wala pong dating sa kanila. Mas gugustuhin pa nila na makipagkasalan kaysa puntahan o bigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Kahit moral support lang, kahit yung pa-video-video lang, Mr. President, bigyan mo yung ating mga kababayan. Yung mga nahihirapan, hindi yung po makikita ka namin na nasa kasalan ka, yung mga problema dyan sa Mindanao, hindi pa rin nare-resolve. Kaya yung pagtanggap ng ibang mga taga Mindanao doon sa sinabi nitong si Bebot Alvarez kaugnay dito sa tawag dito, paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, hindi po katakataka kung bakit ang mga taga Mindanao walang problema sa kanila yung ganong klaseng ideya. Dahil nga naman ang dating parang nakakalimutan ang Mindanao sa mga oras na 'to. Hindi, yan po ba yung yan po ba yung leader na talagang may malasakit sa ating mga kababayan? Kung hindi magbabasa ng speech at mga loaded na tanong sa press briefing, hindi pa po natin siya nagsalita ng sincero ang mensahe para sa ating mga kababayan.
Dito sa bahagi ng video natin na 'to, magre-react po tayo ng mabilisan dito kay, JJ Suarez. Pakinggan niyo po mga kababayan, kayo na pong humusga kung ano masasabi niyo dito sa banat na 'to ni JJ Suarez. Pero sa atin, sablay na sablay po 'to mga kababayan. Ang nangyaring hearing sa Davao ay isang malaking aksaya ng oras at panahon. Ikaw talaga Sana ibinuhos na lang nila yung pagkakataon na pumunta sila sa Davao na tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ikaw nakakaisip, ba't di ikaw gumawa? Ikaw ano bang ginawa mo sa mga nasalanta ng baha sa Davao? Ba't di ka magpunta doon? Naisip mo na rin pala, di gawin mo na rin. Magaling ka rin naman, deputy speaker ka na, di ba? So dapat magaling ka na yan. Saka huwag mong pakialaman yung hearing. Huwag mong pakialaman yung hearing. Wala kang pakialam doon. Hiramin natin yung word ng speaker niyo dyan sa House of Representatives. Anong pakialam niyo sa hearing sa Davao? Ba't niyo pinakikialaman? Ang problema kasi, yung mga katoto niyo dyan sa House of Representatives, sila ang tinatamaan dito sa hearing na to. Nandyan ang Tingog Party List, nandyan yung PBA Party List. Sino ba? Napakarami po mga congressman at representative ang nai-involve dito sa People's Initiative na to. Again, sa pangalawang pagkakataon, wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative. Kaya ang Bakit mo pinapagtanggol yung People's Initiative? Di naman nanggaling sa House of Representatives yun, di ba, Suarez? Bakit mo pinagtatanggol? Yan ang problema sa inyo dyan eh. Hindi nyo inaako pero hindi nyo rin usap ko sa mga kaibigan nating senador, tutukan nyo yung... May kaibigan ka pala sa pag-uugali mong yan, may kaibigan ka. Suarez, may kaibigan ka pala? Hindi natin alam. Nagulat tayo ito na. May kaibigan pala tong tao na to, ibang klase. RBH 6. Dahil dito, nakatuon ang kaunlaran ng ating bansa. Talagang sagad-sagad na yung pang-iipal nito si Suarez. Ngayon, naging deputy speaker lang. Talagang akala mo, daig pa niya si Speaker Martin Romualdez. Baka gusto maging speaker nito. Maging senior deputy speaker ka muna para yung step up mo, speaker ka na. Yan, ayos ba yun? Grabe yung pag-iipal ni Suarez, naging deputy speaker lang. Suarez, ito ano lang to. Yung mga kagaya mong deputy speaker, yun yung mga gayahin mo. Huwag ka masyadong mag-ipal. Yung pagbumuka mo pa lang sa television saka sa social media, umay na umay. Tsaka yung pagsasalita, napakaangas mo talaga. Manang-mana sa amon. Yan po yung mga may umaatake kay Romualdez. Yan po yung mga tagapagtanggol niya. Kumbaga, doon sa ginawa niyang pagtayo, pagtindig niya, para kay Romualdez, kaugnay doon sa pagtatanong sa kanyang travel expenses, doon po napatunayan ni Romualdez na mapagkakatiwalaan niya ito si Suarez. Kaya the next year, ginawa po siyang deputy speaker. Diba, napakagaling. Ibang klase. Napakagaling. Tsaka yung mga yung mga ginagawang deputy speaker nito si Romualdez, ang gaganda ng mga credentials. Ito, nabasa lang natin, di ba? Kumusta na po ba yung kaso niyo sa ombudsman? Nangungumusta lang tayo kung ano na update doon. Kasi ano na po bang balita tayo sa ombudsman? Congressman. Yan ang hirap dyan no? Ito ang napagkasundoan natin kasama ng ating Pangulo at umaasa ako sa araw ng Lunes. Umpisa na po ito ng Senado. Ang dating sa nakikita natin, ang nangyayari ngayon dito sa Senado at dyan sa House of Representatives, nagpapalakasan kung sino bang mas matigas. Nagpapatigasan sila. Itong House of Representatives, kinorder nila yung Senado. Ang nangyari, nagkaroon ng People's Initiative na puwersa itong Senate na makipag-usap, buksan yung usapin kaugnay dito sa pag-amend sa mga economic provision. Nabuisit naman tong Senado, hindi pa rin tumitigil yung PI. Ngayon, itong House of Representatives, ang dating parang dinidiktahan ng Senado. Sinasabi na sa Senado, yung
ano yun, resolution number 6 ba yung sinasabi nila rin? Pag-usapan na natin yun. Pag-usapan na natin yun para ma-amenda na natin yung mga economic provision ng 1987 Constitution. Sila na nang uutos ngayon. Parang ang dating, tinitreaten sila pagka hindi natin pinag-usapan yun. Baka yung, ano na yan, yung PI na yun, magdedire-diretso pa yan. O, ano, yung People's Initiative na yan, baka magdedire-diretso pa yan pagka hindi kayo, hindi namin nagustuhan yung mga susunod yung hakbangin. Kaso ang Senado medyo matigas din, Ang ginawa nila, hindi makakapunta yung mga resource person, walang problema. Tayo ang pupunta sa Davao. Kaya umiikot ang tumbong ni Suarez. Ito po mga kababayan, sa bahagi ng video natin na ito, panoorin na po natin. Itong pinaka-latest na kaganapan. Lagi naman latest yung mga pinapalabas natin dito sa PH Update. Ito po, talagang ililink na dito sa video na to si PBA Party List Rep Mix Nograles sa mga promotor dyan sa PI, sa Davao. Ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po. Hindi na tayo sa akin magaling. Dito na sa mismong hearing. Welihada po, ma'am. Welihada Ampon. Wilihade Ampon. Opo, ma'am. Okay. Pakikwento na lang. Magandang... Promise daw sila ng ayuda Oo ng po, 6,000 kada buwan. Oo po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Pinuntahan po kasi kami ng kapitbahay namin. Yung si Leticia Tabacon po. Leticia Tabacon. Sinabihan po kami na magperma daw kami ng yung papel para makatanggap daw kami ng 6,000 pero 6,000 a month po, pero quarter daw po ang tanggap namin. Ano, 6,000 a month? Oh, 6,000 po kada buwan. Sino nag-promise niyan? Yung kapitbahay namin na si Leticia Tabacon po. Leticia Tabacon. Abagon. Tabacon Tabacon. po. Ano siya? Ano po? Hindi, tauhan po siya ni Kagawad Erlinda Suam. So, ano, may connection siya sa PBA party list? Ewan ko po, sir, pero palagi man yung service na orange na may tatak na PBA, palagi mang sumusundo sa kanya kasi tapat ng bahay namin yun si... Sumusundo sa kanya, sasakyan na may tatak PBA party list? Opo. So, yun ang service nila? O, yun ang service niya. Kasi tapat yun ng bahay namin, yung bahay nila. Ayun po mga kababayan, napakalinaw po. Sumusundo daw dito sa nagpapapirma na to, yung sasakyan, merong PBA package. Ano nga ba sinasabi natin? Tapos siniguro mo ba na talagang 6,000 a month matatanggap nyo? Oo, yun ang sinabi niya sa amin. Tatlo kami sunod yun may nakapirma, anak, sir. Nakapirma ka? Opo, sir. Andito yung claim stop ko. Saan ang pinirmahan mo? Yan. So, puntahan mo na siya, kapitbahay mo lang, di ba? Kunin mo na 6,000 mo. Ilang araw na after ka nakapirma? Parang mga first week sa January, hindi ko natandaan First yun, week sir. of January? Oo, first week. So by first week naman ngayon of February, puntahan mo Ay, January. Saan yung 6,000 ko? 1 month na. Hindi na nagpakita sa akin. Hindi na napakita? Ganiha. Ato, nung tanak ko ganiha. Kay akong kuha na kong pirma niya. Wala naman siya nagpakita. So nabudol ka sa silingan mo, kapitbahay mo. Anak ng... Niyato man siya sa among balay. Tapos, siya nga, magpirma ka ni Day kay ayuda man eh. National ayuda daw. Ingon siya. National talaga. Kasi national ayuda. DSWD yan. Ang tupad, 6,000 daw ang 6,000 daw ang buwan. Anak ko nga, ay, agi pa sa barangay. Anak siya nga, dili na daw mo agi sa barangay kay... Ganina, nagtagalog man ka. Magtagalog. Tuloy-tuloy mo lang Tagalog mo kasi... Naglisod ko, sir. Nanonood yung mga taga Manila ngayon sa hearing natin. Hindi ka maintindihan nila. Senator Bato, sabi ni Suarez, wala raw kayong napatunayan. Lagay natin dito yung pagbubunga ni Suarez para saan ba natin nilalagay? Ay, di. Dito natin nilalagay. Play lang natin to, ha? Okay. Buong Pilipinas nanonood ngayon, pati abroad.
So, mag-Tagalog ka, maningkamot ka. Pagmumukha ni Suarez. Magsumikap ka, mag-English. Sige. Ayan. Ano sir, tinanong ko siya, ano ba yan? Sa barangay ba yan? Sabi niya, hindi na Yun. daw sila nagdaan ng barangay kasi daw Sen ba to sabi ni Suarez, wala daw kayo napatunayan makatingan pa dyan. daw yung 6,000 ko. Naku po. Nayari. Ano, mabawasan? Oh, mabawasan pa daw yung 6,000 ko. Kung dadaan sa barangay. Oh, kung dadaan daw sa barangay. Andito si Kapitan Suwa mo. Hindi ba nito mukhang mangbabawas ng ayuda? Barangay, tao mo ito, di ba? So, see that, the mere fact na gusto nilang umiwas sa barangay dahil alam nila si Kapitan Suwam hindi nila makumbinsi kaya dinirekta kayo. Dinirekta kayo. Di ba? Klaro? Klaro? Sige, padayon. Tuloy mo. Oh, katuro sir, tulog kami nagperwa ato, akong manghod o akong bana o Tagalog ako. lagi, Tagalog. Ikaw po Tagalog. Sige, Ah. tatlo kayo. Tatlo kami nakaperma sir, asawa ko at saka yung kapatid ko. Kasi yung time na nagpunta si Leticia sa amin, andun yung kapatid ko sa amin. Naku. Oh, yun ang sabi niya. Yun lang sir. Yun lang. Po. So kung wala yung promise na 6,000, Ay, pipirma ka, hindi? Hindi kami magperma sir. Kung nalaman ko lang na makasisira pala yun, hindi kami nagperma sir. Okay. Ayun. So klaro ha, nakapirma ka dahil sa promise na 6,000. Dahil sa kahirapan din. Oo, normal yan. Normal yan. Senator Bato, mga kababayan, sa ginagawa ni Lisa Smugs, Eto na po mga kababayan, dito naman po sa bahagi ng video natin na to, itong si Binibining Maharlika. Meron po siyang komento kaugnay pa rin dito sa tawag dito, PCSO. Tayo po kasi nag-oobserba lang naman tayo. Pansin natin biglang tumahimik yung issue. Sa totoo lang, ito wag tayo dito, prangkahan tayo dito. Yung issue kaugnay dito sa PCSO, bigla pong tumahimik, di ba? Yung mga aligasyon dyan ng mga nakalipas na linggo, mga kaibigan nitong si Mel Robles sa mga nananalo, di umano. Ang nagsiwalat pa niyan, etong si Senator Tulfo. Hindi po galing sa atin yan, galing po yan kay Senator Tulfo. Ang issue dito, bakit po biglang tumahimik itong mga senador na to, di ba? Ano nangyari? katulad ng PI, ang ending natin dito kung paano nakipagtsuktsakan si Tamba at saka si Sandra Chararat. So again, by the way, mayroong pinost siya na bigay sila ng pension, okay? Yung social pension. Tapos yung mga matatanda doon, actually nandito yung picture, may nag-send sa akin. Yeah. Magaling na ako, no? Walang dito tumutulo yung sipon ko. A little bit, may konting ubo-ubo ng konti. But anyway, ito. Pagaling ka, Binibining Kita Maharlika, talagang madam, hinayupa. Pagaling po kayo. Itong social niya. Okay. I think okay, dito yata yun. Sino ba nag-send sa akin? Ang puting ahas. Okay, ito. Katulad nito. Ayan. Ayan po. Magkano yung cheque na yan? 6,000 6,000 pesos. Bida-bida na si Lisa Smugs. So binigyan Akala mo yung nagbigay ng, from the tignan nyo naman po, nagbigay lang ng 6,000. Akala mo binigay 6 na milyon. SWD, nag-ipal-ipal si Lisa. Tingnan mo yung mga kababayan natin binigyan ng 6,000 pesos sa social pension. Ngayon, nakikita mo kung gaano palalaki nila yung cheque, ang laki-laki. Pero ang bilyon na pinapanalo ni Robles, ni Lisa, ni Taning, ng mga hinayupak na yan, hanggang ngayon, hindi pa rin ipakita ni Tulfo at ni Coco Pimentel kung sino yung mga nanalo. Wala pa rin. Okay? Wala pa rin malinaw kung sinong mga kamag-anak ni Robles ang nananalo. Pero itong mga elderly natin, talagang sinasampal sa kanila, ito parang 6,000 pesos. Bida-bidahan na sila. 6,000 pesos. Diba? Kung ipopost ko pala lahat ng mga binibigay ko dito,
Siguro ang katumbas ko, mga 50 na president. Ay, Ayun, post mo na ma'am. Kaso hindi naman epal yan si Marlica. 50 na first no? lady. Hindi epal. Na, well, hindi ahas. 6,000 pesos. So anyway, ngayon mga palangga, ang ginagawa ni Lisa Smugs dito, dun sa Inday Sara, ay sobrang insecure talaga siya. Insecure, may saltik, kaya nga hindi dapat sila tumagal dyan. Imagine mo, affected siya kay Inday. Pero si Inday cool na cool. Di ba kasi si Sara Duterte, nasa normal mind siya. Si Lisa, nakita nyo naman, pinakita ko yung video. Nag-send ng message si Inday Sara, pinakita sa si Inday Sara sa screen na nagpapalakpak ang ambassador ng China, ang mga bisita. Si Gado nandoon yung nagdidila ng kipay niya. Yan. Yan ay inapon Gadon! niya dyan para sa labanan daw ang kagutuman. Wala din rin nagpalakpak. Is-as din yan kay Lisa. So, wala siyang nausap na ganun-ganon siya. So, hindi yan normal. May nurse ba dito? May doctor ba dito? You know what I am talking about. Right? Alam niyong ibig sabihin nun. Yeah, $100 lang yan. Kuryente lang sa aircon, 6,000. Yeah. So, nakita ninyo na meron tayong defective, incompetent na government right now. Sa kabila ng expose, well, ang expose ko na confirm lang ni Pangulong Duterte, galing naman, the information galing naman sa mga paligid-ligid yon. Diba? Paano ko naman malalaman kung walang puting ahas? So, yung mga tao nasa paligid ni Lisa Smugs, nang nakikinabang, kahit nakikita nila na may saltik si Lisa, wala din silang pakialam kasi nakikinabang sila. Kung makita nyo yung video, nagtatatakbo siya, let's go, ganun-ganun siya. Para siyang, kangkarot na alpot. Di ba? Si Lisa Smugs, Lorna Guevara, thank you. So, mga kababayan, talagang, kawawa ang taong bayan. Kawawa talaga. Imagine nyo, dun sa nag-message sa akin, patungkol dito sa kick-off rally noong January 28, hindi ko makita yung mahaba kasi yung message na naka-itemize. Pero ang natatandaan ko lang kasi, ang bangag din ako sa sipon kagabi. Di ba, may sipon-sipon ako. Bangag din ako. So, hindi ko na-save. Sa dami ng messages ko, hindi ko na-save palangga. So, sa kick-off rally, magkano, ayon sa ating source, na taga puting ahas din, ilan ang binayad nila dito sa mga celebrity na nag-perform? Celebrity, wala pa yung celebrity, yung expenses lang. Okay, doon sa, na yun, sa event na yun. Like, more or less, million yan, 20 million. Ay, mali. Imagine nyo, 20 million mo lang pala. Nandun ba si Andrew? Kung nandun si Andrew, sigurado mahal, di ba? Baka pipitsugin lang yung pinapunta. Hindi po tayo nanood eh. Hindi rin natin nakita. Busy tayo nung oras 20 million, more or less. Okay? 20 million pesos ang ginasusun sa kick-off rally. Kaninong kagagawan yun? Kay Lisa Ahas Smugs, kay PCO, kay PCSO, kay Mel Robles, para ipakita sa taong bayan, di ba, na malakas pa si Kuting. So again, they don't care. Kasi nga may saltik, may mga disorder sila. Sociopath nga eh. May saltik nga eh. Wala silang pakialam kahit lustayin nila ang pera ng bayan. Wala pa yung wala pa yung mga talent na mga nag-perform. See that? Ang live viewers ni Kuting nun is only 9.5 viewers. Grabe. Nung nakarang araw, we have 14,000 views, live viewers. Hindi na kailangan gumastos ni Maharlika ng 20 million for that production para lang magkaroon ng 9.5 million production, 20 million, views. Okay. Ay, not sorry. 9,500 pala. Then, yung kay Pangulong Duterte, di ba magkasabay yun? Like 15,000, mataas pa rin. Hindi naman sila gumastos ng 20,000. So, ibig sabihin, mga palangga, ang punot dulo ng problema talaga ng Pilipinas, paulit-ulit kong sinasabi, itong may saltik na si Lisa. Binasa ko kung ano yung meron sa disorder na ito at nakapaloob lahat sakop niya. Di ba? Walang remorse, walang pakialam. Kasi nga hindi niya alam ang tama at mali. Ang alam lang nila, imanipula ang tao. Ang alam nila, kamkamin ang pera ng bayan. Nakita nyo? At itong PI na ito, mga palangga, People's Initiative na ito, o Politicians Initiative,
Ang nasa likod dito, si Lisa. Okay? Ulit-ulitin ko. May nag-send sa atin na picture, actually, ito. Okay. Kung darating man po yung oras na ang madidiin dito sa PI na to, walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos. Kung darating man ang panahon, hindi na po tayo magtataka. Dahil sa personalidad nitong si Lisa Araneta Marcos, hindi po kataka-taka kung magnasa siya ng magtagal pa sa kapangyarihan yung mga taong malalapit sa kanya. Meron po kasing tendency ganyan yung mga Marcos at mga Araneta. No? Kaya wag na po tayong magtaka kung sakaling sa mga susunod na panahon, biglang pabalita, ang nasa likod pala, ang talagang utak nitong PI na to, walang iba kundi si Lisa Marcos. Hindi po tayo magtataka doon. Normal. All photos. Okay? Ito, mainit-init pa. Itong si Noel, okay? Noel Oñate, na supposedly doon sa hearing, unang hearing with Amy Marcos, dapat na-contempt na yung hinayupak na yun eh. Dahil nagsinungaling na siya eh. Na sinasabi niya walang kinalaman si Romualdez doon sa pag-push nila ng People's Initiative na ito. Pero kalaunan ay pinakitaan sila ni Amy Marcos ng picture Ebidensya. na kasama nga nila noong January 8, nung pinaplano nila na i-push ang People's Initiative na ito, nakasama si Romualdez at si Zaldico. So may nag-send sa atin na picture ito, nakasama pala itong si Noel Oñate noong state visit ni Kuting sa New York. Naku po, ayan ang nakita niyo, mga sinasabi palangga. natin dito. Ayan siya. Galing sa private account niya. Pero ano po mga kababayan, maiba tayo. Sa tingin po natin, ang Senado, di sila dapat magpatinag dito sa mga deputy speaker nito si Romualdez. Sa tingin natin, kung tayo tatanungin po, dapat itong si Senator Bato at yung iba pang senador na sobrang vocal pagdating dito sa issue ng PI na to, palagan ninyo itong mga deputy speaker ni Mark Romualdez kasi pagka hindi nyo pinalagan yung mga yan, ano lang mo yan, dire-diretso yung banat ng mga, di titigil yung mga lalong-lalo na yung si Suarez. Naku po, palagan nyo, Sen Bato, pumalag kayo. Huwag kayong magpatinag dyan sa mga tao na yan, no? Kasi kakayan-kayanin lang kayo niyan pagka inano nyo yan. Hinayaan nyo lang sila, lalo na tong si Suarez. Ano yan parang parang yung jukebox, yung huhulugan ng barya tapos kakanta. Nahulugan ng posisyon, kaya yan kumakanta na. Na nga mga kababayan, dito na po na tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas, di po kagaya ng pagmamahal na pinapakita nito mga walang kwentang politiko na to. Pare-parehas lang po yung mga yan. Sa totoo lang po talaga, ano na lang tayo ngayon kay dating Pangulong President Rodrigo Duterte, pero lahat ng lahat ng mga politiko na pare-pareho lang naman kayo sa totoo lang. Sa totoo lang. Meron silang kanya-kanyang interest na pinapangalagaan, pinoprotektahan, no? Pero kung ating titingnan, kung paduduguin natin yung mga yan, isa-isa, magkakakulay po yung mga dugo na yung mga yan. Wala namang mga Dilawan, wala namang mga Marcos, wala po. Basta pagka nakapwesto yung mga yan, talagang kung maaari, hindi na sila aalis sa pwesto, yun po ang nanaisin ng mga tao na yan. Yan po ang nanaisin nila. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!